Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, pasusani na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na lagpwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang mga tatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Okay, thank you so much. Overflowing. Magandang morning Metro Manila at buong Pilipinas. At magandang gabi Los Angeles. Ito pong iRadio. Araw po ng Wednesday, November 2nd, 2022. Hey, 53 days na lang po at Pasko na. Ako, palapit ng palapit at hindi na mapipigilan. At dito po ay super lamig na rin po dito sa amin at ramdam na yung hindi yung hanging amihan. Talagang winter wonderland ba? Nakasubok na ba kayo ng winter wonderland? Yung parang nagbukas kayo ng rep na ang hangin super lamig. Ayan. Alright, Courage, bumati ka na. Ayan, magandang. Sabit. Magandang maganda po tayong lahat. Whether they like it or not. O, di ba? Nakita niyo ba yung headband ko? Ayan. Kasi dito lang ako sa bahay nag-work kaya
Ayan, naglagay ako ng mga achuchuchu sa aking buhok. Ayan. Achuchuchu. Achuchuchu. Yeah. Spell achuchuchu. Oh, yung buhok na lang. Mas madali pa eh. Ikaw talaga, pahirap Ano, ka diba? pa talaga. Hindi natin nagawa kahapon yung ating Oo. magic word, no? Natatandaan niyo pa ba? Huwag mo lang ulitin. Naulit. Hindi, para doon sa mga, Oo. ano ngayon, yung mga, Ito yung magic word na achiching ching ching, achiching ching ching. Ang cute. Ganon. Ayan. Achiching ching ching, achiching ching ching. Huy. Anim. Ang cute. Uy, bakit? Anim. Ba't ganyan ang trip mo? Yun ang gusto ko. Magic word nga. Magic word ba yun? Ah, Parang hindi ata. magic word yun. Parang pinanggigigilan mo Susunod lang ako. dyan yung ping tampay. Grabe talaga. Di ba? Mga best friend mo, nagkasama-sama na. Ano? Di ba? Alam nila yon. May tinanong pa nga. Sabi niya, Ma'am, ilang achiching-ching? Grabe. Sabi, di 6. O, di ba? With matching hindi lang achiching-ching-ching. Hindi ganon. Ganon. At syempre, meron tayong ano ngayon, yung, Ay, oo. alam mo na. Alam na this. Oo. Ako, hindi ko pa alam. Tamo, di ba, Madali. di pa At yun, pinapadala. meron tayong What's Your Ulam? Tara, luto tayo. Yan. Bye! Abangan. Mamaya, tatawagan na lang natin siya. O, di ba? Sino kaya ang kusinera nating araw na ito? Oo. At imported pa yan. Oo. O, di ba? Galing Vietnam. Mm-mm. Isa po siyang Vietnamese. At bayanan natin mamaya. At syempre, makakasama natin ngayong araw ng Wednesday sa ating salita ng buhay. We have Pastor Henry Medina. At tabayanan alas 8 ng gabi. 2 oras po tayo magkakasama-sama. Sa loob po ng 2 oras na yan ay pagsasamahan natin ang iba't ibang uri ng takbo ng buhay. Ayan, Welcome po sa iRadio. Sadali lang Ay. Bigyan mo pa ako ng... Ay. Kasi kauupo ko lang Alam mo naman na ang daming trabaho. Matapos yung isang trabaho ko, may trabaho na naman ako isa, di ba? Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, trabaho naman sa bahay. Dami na sinabi. Diba? Oo. Kaya give me time. Dami Are you ni sinabi. Harry? Malakad ka ba? Yes. Saan? Doon sa labas. Ganon? May lakad ako mamaya. Oo. Okay. Sandali lang para dire-diretso. Alam mo, ang hirap kayo nagsasalita na nagsusulat. 53 days na lang po. At syempre na. ako, ayan na tayo. Yung iba dyan, meron may na mga... recorded video daw. Nasaan? Wala man. Wala man nagtanggap. Wala natanggap. Tignan mo, baka nandun sa ano. Baka wrong address. Oo. Saan na naman kaya pinadala? Oo. Ayan. Tignan mo dun sa email mo. Hati na yung Sino katawan. nagpadala? Wala Wala. Dapat alam na this. Wala talaga. Sorry. Wala. Walang Awanin. nadala. Awanin. Kanino? Asan ba? Naku, yan na nga ba? Wala. Wala po. Sorry. Pero sana ma-call siya para ask bakit ito natin. O sige. Tatawagan na lang natin siya kasi wala naman recorded Ayan, okay? Oo. Lutuin na lang niya. Okay. Okay, wala na tayong magagawa dyan. Umpisa na natin ang Okay, pagbati. bumati ka muna dyan. Alright, sa aking At sa mahiwagang habol na lang ako. tableta. Ayan. Tableta raw. Jonah Valenzuela. Good evening, Jonah. Tama siya. And, of course, ang bituing walang ningning. Ayan. Ang babaeng hinugot. Saan? Hinugot na punta rito. Oo. Si Rejoice Ortilia. Bunso. Yan, tama. Pareho tayo nang nakasulat dito. Ayan. Pangatlo, pangdigmaan. Okay, sino? Michelle Medina. Tama rin. Bakit? Nakakaiba ba yun? Naku, eto pa lang yung video. Ay,
ngayon pala dumating. Ay, nako, tanghali na. Late na yan. Panis na yan. Hindi ko natatanggapin yan. Oo, sige na, sige na. Of course, Ayan na. ang Darna Ayan. ng iRadio. Kung may Darna sila sa Channel 7, meron din tayo rito. Sila walang Darna doon sa kabilang himpilan. Tayo meron. Ano? Maridet Gamos! Ayan. Urig yan eh. Urig sa ating ginagaya. We Andyan na, pinadala ko na. Klang, red. Ano? Ramakula. Wala. Okay, ako na lang. Klang, Ramakula. Ayan. Hello, kape muna, kapabilidad. Yes. Andyan si Jose Diaz. Kasi, Ayan. ano ba? Wala na ba yung pondo natin? Meron pa ba? Let Ayan, us know. syempre. Para mapunuan na naman natin. Okay, my sister Surazaida Ruiz Agustin. I-check mo na, pinadala ko na sa'yo. Okay, Lala Carmina. Yes, I just got it right now, Lala. Ngayon lang, Angelita Bayod. Ayan, Tess Salas Lasak, good morning. Paula Velasco Pajares. Tess, ay, na doble. Jolette Rodelas, maganda umaga po. Siyempre, andyan din si Eka Andres Velasco. Hello kay Vanji Lumin. Ayan, Lala, ay, nadoble ba? Hindi. Ayan, nadoble nga. Leonardo Arenas with Vivi Eva. Emma Arenas, Susan B. Tonyo Corpus. Dulce Sales. Kumusta po dyan sa Langit Street? Tina Tabernilia. Loren Serrato. Grace Narvato Almario. Ayan, nandiyan din si Mami Irene Manalo Gabriel. Anna Jo Sawyer at syempre si Rosie Culibao. Long time no si Rosie Culibao. Ayan. Okay. So I hope you guys are having a good time while kape-kape muna dyan. Okay, don't forget, kapabilidad. Ayan, lalo ngayong taglamig. Dalaw-dalawin natin ang kapabilidad. Kape muna, kapabilidad. Ayan, kahit hindi ko pa man natitikman yan. Masarap na. Halika dito. Ito. Halika. Ayan. Ayan, andyan na si ano. Punta ka. Wait mo lang si ano. Ayan, halika. Okay, syempre, batiin din natin si Arvin Ariate. Okay, sino pa ba? Ayun na si ano. Halika nga. Halika. Utusan kita eh. Ayan. Halika Andito yung isang anak namin from Tennessee. Halika na dito. Come here. Come. Come to mama. Ayan. Ayan, pakilala mo. Ayan, syempre. Ito ay si Jarmaine. Ano ba apelyido mo sa asawa mo? Nakalimutan ko na. Si Jarmaine. Ano apelyido mo? Jarmaine Bowers. Ayan. Galing siya ng Tennessee. Alamig ng kamay mo? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Ayan. Nagluto ako dyan ng tinola. Yung kapatid mo, bumili lang ng water. Ayan. Merry Christmas. Kumain ka muna dyan. I wanna wish you a... Diyan ka lang. Ayan. Ibukas mo ilaw dyan sa kusina. Ayan. Hello kay Angelita Bayod. Ay, sinabi ko na pala kanina. Good morning sa inyo lahat. I hope umiinom na kayo dyan ng coffee. Don't forget ha. Kape muna, kapabilidad. Yan, higop-higop ng masarap, pinakamasarap na coffee. Lalo pag ganitong magtataglamig na, tsaka umuulan pa. Yes, saan ba yung coffee nila? Nakalimutan ko na yung the best na coffee nila. Sa Commonwealth. Hindi, yung kape nila. Ay? Yung galing sa Mountain Province. Oh, I forgot. Sorry. Mountain Province. Ayan, hello naman kay LA. Ayan, natin kuya kasi. Ayan, Marichu Gamos. Magandang umaga. Marichu Jesus Gamos. Good morning po Yan, sa inyo si dyan. Darna. Oo, ayan. Ngayon siya pumasok sa akin. Mas magandang tawagin na lang natin siyang Darna. Si Darna. Ang pangalan po ng kapatid ko ay Darna. Literal, Darna talaga. Yes. Meron ko kilala na sumigaw ng Darna, naging ano? Ano siya? Naging bato. Dati pala siyang bato. Okay, hello din kay Eileen Zabado.
Watching with Mami Angelita Bayo. Ay, nako. Ayan. Science. Kape Castilla nila, sarap daw. Ay. O, Kape Castilla. Ayan, sabi ni Michelle dahil nagpunta na siya doon. At saka I think bumalik yata ba sila yan. Yan. Feliz Navidad. Ilan na bang branch ni Jose niyang ganyan? Baka isa pa. Isa pa lang? Ika Cristobal. Hello, Ika. Yeah. Kape Sagada, yun ang masarap. Yung kanilang Kape Sagada. Ayan. Ano kaya From the kung Mountain Province. Maggawa tayo ng isa pang branch niyan. Ano? Wow. Navidad. Prospero and... Jose, pag-usapan Ayan. natin yan. Hello kay Jang Valenzuela. Tapos lang mag-lunch. Bagoong ang ulam. Ay, Sarap niya. kung gano'n, sarap yun. Tapos meron kayong, ano yun, talbos ng kamote? Yes. Wino, panalo yan. Oh, at saka Ako yung, naman. meron pa yung pinakurap na yun. Pinakurap. Oh, pinakurap. Feliz Oh, yan. Navidad. Ako naman niluto ko ngayon ay, kasi nasa bahay ako, nagluto ako ng Ola Tinola. Yeah. Bumili ako ng papaya. Ola Tinola. At humingi ako ng dahon ng malunggay. Diyan sa kapitbahay ko. Fresh from the puno. Ayan, di ba ang sarap? Kaya ang ulam namin bukas ay tinola pa rin. Replay na tinola. Tapos, Ano tapos kaya, nagano ako, yung ulo ng salmon. 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 Brinoil ko yun. Nilagyan ko ng lemon. Yeah. Hindi, wala tayong lemon ngayon. Kasi wala lemon. yung anong ginamit ko, yung lime. Lime. Ayan. Ano ba yan? Lemon. Irene Sabado. Good morning. Naulit. Paksiw na galunggong at pritong bangos for today's video. Oy, Aba, masarap yan ah. panalo yan. Sabi ni Ika, hi Mommy and Daddy, hindi po ako pumasok sa school kasi nahihirapan ako magsulat. May sugat left kamay ko. Ay, di sa kanan mo dalhin. Ay, kaliwet siya eh. Ganon? Yes, ayan. Okay. Dapat matuto ka magsunod sa kanan. Stay home and then, kung anong nangyari sa kamay mo, don't use it, okay? Only the right hand. Yung left hand mo, medyo huwag mo nang gagamitin. Alright. Ayan, nakikita niyo ba? Ako yung nakapagtaglamig kasi malamig po. Ayan. Dito sa studio, hindi. Dito, hindi gaano, pero okay lang. Pero sa Kaya labas, ng malamig. powers ko. Ayan. Kaya naka-t-shirt lang. Pero may ayan. Ayan, hindi mo pangit to. Wala lang, ginanyan ko lang kasi sawa na ako nakaganon yung hair ko. SP Obligar Samurin. Ba? Nilagang okra with fresh kamatis. Muna ngayon. Yan. Health, yes. Yan yung ulam ko na isang araw. Sarap yan. Yeah. SP, yes. Saka may pritong galunggong. Ay, may Yes, gulay. Obligar. Talo-talo na. Ang sarap nun ha. Ay, naku. Yung nilaga, tapos Ipagpapalit ko yung steak. syempre. Yan. Ano, Nakipagpalit ako anong ng klaseng steak? Steak, ganon? Uy, hindi mga rib eye. Ay, Yung naku, mga ayoko nun na. T-bone. Wagyu. Yung mga potters. Wagyu nga. Wagyu. Wagyu. Ayan, hello naman kay Kulanda May. Ayan, abangan. Ay, keep doing headband ko. Yes. Alright. Whew. Bulaklak yan. Bulaklak ng bulaklak. Yan, mga masasarap ng pagtitripan. No? Tapos meron kang pusit. Yes. Oh, Wag yun. daing na Matataas ang pusit. sodium na mga yun. Ayos lang yun. Minsan lang. Minsan ka lang dyan. Minsan ka na naman. At tutukso-tukso ang aking pusa. Yes. Ayan. Huwag kayong alis. May magluluto para sa atin. Napadala naman ako. Okay. At syempre, pagkatapos nitong bati-bati na to, ang magic word natin. Ulam, sinabawan na manok with miswa naman. Si Tina Tabernelli. Ang sarap naman yan. Okay. Taglamig yan. Maganda yan. Maganda yan sa taglamig ni Xiao. Ayan. Okay. Okay. Umpisa na natin ang station ID para makapag... Station ID. Tapos, tatawag muna tayo ng achiching-ching. Ayan. Binigyan ko na kayo ng clue. Okay. Huwag kayong alis dyan. At syempre, praise report.
Thank God. To God, all be the glory. 12K na po ang ating mga subscribers. Maraming salamat. Maraming salamat una sa lahat. Ito po ang iRadio. 12K. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin lahat dito, 25 minuto, makalipas ang Teka, nadidigay ako. Ang ikapito ng gabi. Sumabit tuloy. Kami po ay live na nagpo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Siyempre, si Lorna Alejandro ay nandyan. Marichu, Ika, Jang, Eileen, SP, and Glenda. Ayan. Magbigay ka ng number at tatawagan natin. Bigyan mo ng 5 minutes. Bibigyan ko siya ng 5 minutes. Okay. Huwag kayong aalis dyan. Ay, nako. Yan. Okay. Ilan na tayo? 12,035. Ayan. Ang bilis Praise talaga. God, Thank no? you, Lord. Talaga. Oo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling to mga subscriber na ito. Oh, but syempre pinapadala ni Lord yan. Diyan lang sa tabi-tabi yan. Andyan lang. Basta, Thank you, Lord. Oh. yes. Do what the Lord is telling us to do. 12,000. Sige. Henry Medina, Pastor Henry Medina. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, si Cyrene Barca. Long time no si Cyrene. Kumusta ka na? Okay, ano na tayo? Yung Magic word. magic word. Okay, give me a number. Hanggang 35 tayo. Number. Tinatawagin ko Sino? si Roreta. Si Roreta. Si Roreta na lang tayo. Si Roreta na lang. Oo, para ano na lang. Para fair mas naman. madali. Oo. Fair. Mhm. Wala namang ano eh. Ilan ba yan? 35. Sige. Okay. Okay. Shout out sa mga customer ni Rizalino. Ba? Nagpapasubscribe siya sa mga customers niya. Aba? Mga kasama niya sa trabaho. Ayan. Hello sa inyo. Sana nood-nood naman pag may time lang. Okay. Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. Kumusta na? Paula. Hindi, ano ko na. 34? 36? Ayan. Okay. Game. Game na. Tatawag tayo ng dalawa. Alam niyo na yung magic word kahapon at kanina binanggit ko din. Ayan. Okay, syempre. Nagbalik si Roreta. Wag Ayan. lang siyang bibisitin at siya'y hindi aalis. Oo. Pakilala natin. Oh. Introduce mo si ano. Oh. Okay, ladies and gentlemen, please welcome si Roreta. Ayan, nandyan din si Joanne Q. Ayan. Hanggang 36 Hello, na lang Roreta. kami. Kamusta ka na? Sana meron kang makakasundo ngayon. Dati masungit yun eh. Ayan, okay. Go, go, go! Roreta, huwag mo papanalunin si ano ah. Si ganito. Sino? Alright, bumunot na tayo. Ayan, magbunot na ta. Ayan na. Ayan na. Darating na. Unang numero ay number 10. Number 10. Tawagan natin si Paula Velasco Pajares. Ano pangalan? Ha? Paula? Paula Velasco Pajares. Tan. Andiyan din si Yvonne Justiniano. Hello, Yvonne. Kumusta ka? Paula Wilson? Huh? Paula Velasco Pajares. Dati na to eh. Bumalik lang siya ngayon. Let's see. Ayan. Subukan natin. Hello kay Lal Torres. Hi, good morning. Hello sa mga besh ko. Lorna Alejandro. Ayan. Hello. Si Lal Torres. 4. 5. 6. 7. Ayan. Hindi sumagot si
Paula Pajares. Hindi siya Okay. Isa pa. No returning back. No returning call, please. Ayan. Bawal po yun. Okay. Okay na si Loretta. Okay. Mary Ann Andes. Ayan. Yung mga nahuling nag-check-in, hindi na po napasama doon sa ruleta. Ayan. 24. 24 is Mami Irene Manalo, Gabriel. Mami, alam mo po ba yung ano natin? For sure. Ayan. Mahina daw ang signal ni Paula. Ayan, si Mami Irene naman. Grabe talaga, no? Yung hina ng... minsan pag may kausap ako dyan sa Pilipinas, hello. Connecting. Hello. Connecting. Hello po, Mami Irene. Mami Irene! Kamusta po? Kamusta dyan? Ayan, hindi, napakita na ba siya? Ay. Eto pa. Okay naman po. Kumusta kayo, Mami? Long time no Ayan. see. Very fine. Ayun. Always. Nami-miss namin kayo. Pag naalala namin na nagchichikahan tayo doon Oo sa... nga eh. Sa Antipolo ay... ay, So, you nako. look great, Mami. Oh. You look great po. Thank you. Always Okay. great with the praise of God. Amen. Ah, Mami, oh. alam niyo ba yung ating magic word? Magic word natin. Ayoko, kahapon pa po. Sige pa. Fire. Fire! Ching, ching, ching. Ating- Okay na. Okay na po. Kaya? Ayan. Thank you very much. Nice seeing you all. God bless po. God bless po, God Mami. bless, Mami. Nakakamiss po kayo. Sige po, bye-bye. Aching, ching, ching. Sige po. Aching, ching, ching. Ayan. Ayan. Ay, no, nakakamiss Hello talaga. kay Oh. Dionette Villamil. So generous. Good morning sa inyo dyan. Sabi ni Dionette Villamil. Taga saan si Junette Villamil? Ayan. Ayan. 500 pieces para kay Mami Irene. Ayan. Okay. Ayan. Next. Ayan si Junette Si Villamil. Loretta uli. Magic Loretta, ang Aching, ating ching, ikalawa. ching. Aching, ching, ching. Tapos bubunot pa tayo mamaya uli ng dalawa pa uli. Mamaya. 28. What? 28. Sino siya? Tawagan mo na si Darna. Si Darna. Marichu. Ayan. Eto naman from Mindanao, Luz de Jesus Gamos. Ayan, kumusta po dyan sa Mindanao? Diba nabagyo kayo dyan? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at hindi naman kayo nasalanta. Kumusta po? At taga saan sa Canada? Merong si Junette Villamil. Ayan, Junette Villamil from Canada. Good morning. Ay, good evening pala. Ayan. Hello kay Sita Balad. Sita Balad. Ayan. Calling natin si Marichu Gamos. Ha? Hindi niya makita eh. Ha? Marichu. M-A-R-I-C-H-O. Gamos. Marichu. Yung Marichu. You. Sabi mo, oh. Hindi, sabi mo, akala ko, sabi mo kanina eh. You, Marichu. Hindi naman Maricho. Kaya Marichu Gamos. Ayun. Ayan, si Marichu. Ito ba yun? Hindi ko alam. Parang hindi ata. Ang daming Maricho. Marichu. Bakit? Natawagan na natin dati yan si Marichu. Oo. Marichu Gamos. Maridet Gamos. Hindi iba yun, anak niya yan. Si Maridet. Si Marichu, nanay niya. Ibigay mo na. Marichu. M-A-R-I-C-H-U. Ayaw? Okay. Wala po eh. Pero dati natawagan na natin yun eh. Hindi. Walang Yes. history. Walang history. Nakausap na natin. Pero hindi yan. Walang picture eh. Ayan. Hello kay Tita Connie Clemente. Good evening po. Ayan. At hello din kay Odette Candelaria Perez. Hello Odette. O sige, magpaano ka pa. Hello Melody Noo.
Ayan, magandang umaga po, Melody Noos. Ay, pakita natin ulit. Okay. Bakit? Kasi susunod doon ka na sa bagong ano natin. Doon sila, nandun sila eh. 30. 30. Tawagan mo na si Jang Valenzuela. Talaga naman, oh. Jang Valenzuela. Siya na naman. Ayan. Swerte naman. Wala na naman net ko. Sabi naman ni Sita Balad. Nako, wala po tayong magagawa dyan. Marichu de Jesus pala siya. Oh, tamo. Marichu. Eh kasi lumabas dyan, no? Marichu de open po ako. Sabi Valenzuela. sandali lang po, Nay, ha? Ayan. Kasi hindi naman niya kasalanan. Jang. Ayun na si Jang. Ayan. Tapos tawagan mo si Marichu de Jesus Gamos. Alright. Hello, Odette. Kumusta ka na? At Jang! What's the magic word? Asa na siya? Ayan, nasa trabaho. Nasa trabaho na naman eh. Hindi, umalis nga siya para hindi siya Huwag ka na marinig. magtrabaho. Dito ka na lang tumambay. Mas Ayan, kikita ka. sige. Teka, hahanap muna siya ng pwesto niya at nahihiya siya sa gagawin niya. Galingan mo, ha? Kinakailangan with feelings yan, What's ha? the magic word? Sige, with feelings yan, ha? Tanggalin mo na. Alam ko, Pap. Sige nga. Ayan, kaya siya umalis doon eh. Oh, sige nga. Bigay mo yung ano. Ibigay mo with na. energy, ha? With energy. Wait lang po. Iyang-iya siya sa... Bubuelo pa siya. Ching-ching. Wala. Iyang-iya siya sa ginagawa niya. Isa pa nga. Sige na. Nga, Papsi. Ulitin mo, take 2 eh. Bitin eh. Kailangan with feelings. Well, Ganun. bandang huli, meron pa. Oo. Cute. Oh. Okay, game. Okay, one more time. Sige nga. Fire. Sige, huminga pa Ah, tayo naman. ching-ching. Ching-ching. I like that. Sige na. Ngayon na, baka mahuli ka na ng boss mo. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you. 500 pesos. Kamsamnida. Okay, bye-bye. Kaya tawagan mo si Marichu. Ang hirap kumita Marichu ng de pera. Jesus Gamo. Ay, si Marichu de Jesus. Ayan, de Jesus. Ano na ba? Natawa naman ako din, talagang tinago pa niya yung gagawin niyang karumal-dumal. Ayan. Ay, sakit ng tiyan ko dun. Okay. Nagre-rehearse daw kanina yun sa motor. Hindi naman napagod. Hindi naman nasira yung kanyang pagre-rehearse. Hello kay Tristan Alejandro. At syempre kay Ana Jo Sawyer. Ayan. Oo. Tiyara mga ali. Ayan. Ito with feeling lagi to eh. Ayan. With feeling yan eh. With feeling. Go. Mahina na naman ang signal. Apat. Marichu Gamos! Darna! Humina ang signal niya. Oh, isa pang bonus. Sige. Ay, wala talaga. Sabi ganun. Ay, kaloka. Buti na lang walang tao sa hallways. Okay, Ayan. mamaya uli. Okay. Dalawa lang ang winner Joanne natin. Q, hello. Ayan. Ay, nako. Tan, tarahan, tararan, tarararan. Okay, pakita na natin yung Ngayon po, ay meron tayong segment. Now, what's your ulam? what's your ulam? Tara, luto tayo. Ayan. Kibugan Ito to. siya ngayon na hindi ko alam kung ano yung lulutuin niya. Video lang to. Ay, paborito ko po yan. Then later on, we will call her. Mhm. Bakit niya niluto yun? Yan. Bakit niya napiling lutuin? Mhm. Kasi paborito daw ni Papsi, kaya Ayan. ganon. Oh. Sige, tingnan ko nga kung marunong ka talaga magluto niyan dahil ako, alam kong pagluluto niyan. Okay? So, ako Ayan. 5 years kong inuulam at Anong ulam ba to? Anong ulam? Sige, malaman tayo. Mamaya. Okay, eto na po siya. Alright. Wow, Si Glenda May from
Etchaga Isabella. Kailangan authentic yan, ha? Authentic ba yan? Tayo. Okay, tawagan That's it. natin Okay. si Glenda. Bakit niya pinili yon nalutuin at ano ang... Bakit nga ba? Hello, Rosie Sagid. Sagwid? Rosie Sagwid. Ayan. Tawagan natin si Glenda May. Alamin natin. Simple lang. As in, simple lang. Ayan. Si Glenda Mae. Glenda May. Mae. Ayun. Okay. Sagot, sagot. Dalawa. Ayan, si Joan Q, hindi pa nag-almusal daw. Tatlo. Masarap na almusal pag malamig. Ay, 5. 5. Glenda, Wala. sumagot ka naman. Sayang naman. Wala pang 1 minute yung iyong video. Ano ba yun? Okay. Tongkats. Okay. Alam mo, sa akin ang paggawa ko niyan, ang ginagamit ko chicken o kaya ay pork, ano? O, pork naman yung Tapos ayan. Gusto niya siyang tatawag. ganon. Ayan. Hello. Glenda, where are you? Tao po. Tao po. Poor connection. Poor Ayan. connection. Mahina nga. Wala tayong magagawa dyan. Science. Ayan. Ulitin natin. Bigyan pa natin isang... Ulitin natin. tumawag. Baka... Ano? Aba, ang Eka, ang Eka Velasco nandyan, Si Eka Velasco. Do. 4. Ayan. 5. 5. Nagsasabay yung tawag niyo, tumatawag daw siya. Pero sinagot naman natin. Alaus. Talaga. Nag-hang up daw ang cellphone niya, sabi ni Eileen. Ayan. Okay. Alright. Yun, gaya na sabi ko, sa akin, ang style ko ng pagluluto niyan, yung breadcrumbs, meron tayong ginagamit na breadcrumbs. Itlog, yes, kakailangan natin ng itlog. Pero yung harina na sinausawan niya kanina, ay hinahaluan ko ng salt and pepper yon. Tapos lalagyan ko ng konting curry powder para maglalasa yung konting-konti lang ng curry powder para magko-contrast yung magkakaroon ng konting twist, no? And then gagawa pa kayo ng sauce. Meron pang tinatawag na tonkatsu sauce. Sa kanya walang sauce eh. Ay, nakalimutan. Ano, tawagan mo siya kay Eileen. Nandun yata si Eileen sa kanila. Si Eileen. Eileen. Or baka pero isa lang ang ano nila, ba't mahina ang net ni ano? Pero magkasama naman sila. Baka sa telepono nagkakatalo. Sa telepono kasi. Ayan. Ayan, si Allen Sabado. Tawagan si Eileen. Ayan. So, nasa Isabela Dalawa. pala si Eileen. Ayan na. Ayan na. Ot. Opo, good morning. Ayan, Andun good po siya sa morning. labas so wait lang po. Ganon. Oo, sige. Mahina talaga. Glenda. Ayan na. Hello, Glenda. Oo. Hello po. Okay, kamusta hello, dyan? Glenda. Ang Ayan. iksi naman nung video mo. Eh, Walang finished product. Dapat may kasama pang tonkatsu sauce yun. At saka, imbis na kanin ang gagawin mo, pwede rin kanin pero dapat may cabbage ka para kompleto. Yung cabbage, ikakat mo ng maliliit. Yun ang talagang authentic na. Nakalimutan ko po sir yung yung kanyang Ano yun? sauce. Sauce. nakalimutan lang naman. Yung sauce ng paggawa Pero nun. gumagawa po ako ng sauce noon. Ang ginagawa ko pong sauce is ketchup, Ano pa? toyo, saka ano ba yon? Ano? Yung toasted na alam ko yun. sesame seeds. Sesame Mas maganda yung oyster sauce. Yun, tsaka konting sugar. Pero pwede Ayan. na rin yun. Pwede na, pero mas para mas authentic. Okay na rin yun. Next time ako naman ang gagawa. Ako naman magluluto. Japanese Yes chicken po. curry. Paborito po kasi yun ng aking mga anak.
Wow, ang galing. Ayan. Tongkatsu. Ayun. Okay yung Okay, so ano, bakit yun ang, kaya mo piniling lutuin yun? paborito ng mga anak Dahil niya. paborito ng mga anak. Paborito po kasi ng mga anak ko. Gano'ng katagal mo niluto yun? Manipis lang Po? yung ano sa Gaano katagal mo naluto ay ano yung pagluluto ng tonkatsu sa'yo? Mga ano lang po, kung yung 1 kilo kasi umabot yun ng mag-iisang oras po. Sana may finished product nakita sana natin. Hindi ba nakita? Hindi, putol nga eh. Sa last po yung Walang finished sauce. product. Yung sauce lang. Kaya Wala lang pong sauce. Oh, yung sauce lang. Pero O kaya, naprito naman meron yan. pang tinatawag na daikong, yung radish. Apo, Kikis-kis mo yung ng gano'n. kaya, yes Oo. po, yung tawag ito, wala kasi ako noon nung cabbage. Siyempre, Pinoy style naman yung Hindi nga, pang tonkatsu tonkatsu niya. ka Simple lang po yun. Biglaan lang po kasi nung pagluto ko, sabi ni Tina noon, kausap ko. Ate, yan na, i-video mo na, sabi kasi ni Tina. Oo. Pero okay Kaya na. yun, Okay naman. okay Thank naman you yung so ano. much. Ayan. Ayan. Sayang ang layo mo. Hindi natin natin. Glenda, magkano inabot mo ang pagluluto niyan? ang costing po nun, sir, is, kunenta ko lahat yun is, bali 388 lang po siya. Kasi yung 1 kilo po ng pork dito is 280. Okay. Ang 1 kilo. Oo. Ilan ang nakakain? Ay, po kami lahat dito sa bahay Bali, 7 po kaming lahat. Wow, May okay natira na. pa po, pang almusal. 300, magkano? 80. 380. 388 po lahat. 388. Oh, may butal pa talaga. Sige. 1 kilo. Okay, bigyan kita ng 500 ha. Ay, thank you po, Para sir. sa pagluluto mo sa effort mo. Yeah, okay, Okay. thank you. Thank you, Maraming Glenda. salamat po. Hindi ko masyadong marinig kasi mahina tong tablet ni ate. Ay, ganun, tablet ba? Tablet ang gamit niya ngayon. Oh, Apo. sige. And Okay. thank you, Glenda. Thank you, Glenda. Thank you din po, sir. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ay, God bless po to sa ate. Ay, Aileen, nandiyan ka pala sa Isabela ngayon. Oh, Opo, uwi na po kami sa Monday. Okay. sa Monday. Okay. O, Sige, ingat sa ingat. pag-uwi. Thank you Thank po. you po. Okay, bye-bye. Ma'am Shen Pops. Okay, bye-bye. Thank you so much. Yun. Ayan. Yan. Ano yun? Ano Hindi yun? ba ako kumakain, dumidigay na ako? Miss Mariano. Kaya, Boses mo. Alam mo, mas... sige naman. Huh? Ito ka Hello kay, teka, may babatin ako ha. Okay. Sino itong isa? Si Rosie Sagid, Eka Velasco, of course, Pastor Levi Cuana, Pastor Levi. Sammy Santos, Mm. at Demi Neboloso. Ayan. Ano ba yun? Magandang umaga po sa inyong lahat yan. What's your ulam? So bukas, abangan nyo naman ang isa na naman segment Yan. na, ano ba yun? I love my job ba yun? Yun ba yun? Yun. Ano daw, sarap daw iba to. Ano iba ba to? Ano ba ba to? Ay, yung telepono daw niya, sarap daw iba to. Hello, Demi Noveloso. Hello. How are you? Ayan. Ano? Isa pa, ilan na ba yung nanalo sa ano natin? Si Jang, si Mami Irene. Natatawa ako kay Jang. 2 pa lang ano? Dalawa? 2 pa lang. Oo. Okay. Sino naman isang tatawagin natin? Okay. Hindi, magrurureta ka. Ayan, okay, sige. Rureta na dyan. Si Roretta, ipakain sa buhaya. Ano yung pansit kabagan? Ano yan? Ay, Uy, pagkakain ka ng pansit, kakabagan ka. ayun, siguro yun. Hindi mo, ikaw ang hina mo talaga. Pansit kabagan. Ah, Ayan. okay, pakita na lang si Roretta. Ipakita si Roretta. Ayan, paikutin na si Roretta. Ayan na po. Number Yes. 48. Number 48. Ah, 10 pala. Lumagpas, 10. Ang layo sa 48. Ay, katabi niya 10, no? Oh. Okay. Ano, may away? Gusto mo ng away? Gusto ko. Bakit? May away? Gusto mo? Ha? Ha? Makipag-away ka sa bato.
Ayan, hello na. Ayan, Number tawagan 10. mo. Si Tess Salas Lasak. Oy. Ayan. Yung mga tagalangit. Tagalangit. Kung alam niya. Ya. Ayun. Hindi ko na ulitin yung ating magic word, Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, hello. Kumusta po? Kumusta kayo? Okay lang. Ayan. Ayan. Anong balita? Ito po, nagluto ako ng gatang kalabasa at sitaw. Kita mo sana present mo yan dito. Oo. Next Pagagawa ko time. yung bukido. Ayun, ang gusto ko. Yan, yung mga specialty Opo. ninyo, ilabas ninyo. Yan, ilabas nyo. Oo. Yung naiiba. Oo. Kumbaga sa ano yung mga, parang yung mga, relyenong butiki. Hoy, ano naman yun? Grabe ka. Relyenong dilis. Ayan. Yan, mga ganyan. Mas maganda kung authentic pa ang Ayan, ano. authentic talaga yung dilis, ha? Ayan, sige na, Okay. banat na. Anong, Ano po ang ating magic word? Ako po, huwag mawa ka mo. parang pinanggigigilan mo si mister niyan, Gaya ka ba manggigil kay Manong ano? Noel! Ching. Sige nga, ulit nga, paano? Ay, ang galing. Okay, congratulations. Hey, 500 pesos ka. Courtesy ng ating sponsor yan, ano? Thank you po, God bless you. God bless po. Ayan. Tawang-tawa Ating naman mga ako. sponsor po, nagbigay niyan si Doc SP. Ayan ba? Talaga? Yes. Ba't di mo binibigay sa akin? Ibibigay mo, ha? Ilan na to? 1, 2. Ano ba yan? Ayan. 1, 2, 2,000 na. Susunod naman, magbibigay naman si Buddy's Place. Oo. Ay, nako. Yung kanyang ching-ching. Bukas, abangan nyo naman ang susunod. Naiiba na naman. Oo. Basta si Ma'am Siang nag-i-chef. Dapat naiiba. Kaya nga magic word Oo. Tapos na yung achu-chu-chu. Kaya kung meron kayong What you call it? Tapos na rin yun. Kaya kung meron kayong mga ulam na Naiiba, ha? As in, naiiba. Huwag yung magpiprito kayo ng itlog na walang mantika. yun. Pwede rin kung yun. air fryer. Di ba? Hindi, pwede yun sa ano? Sa, ang tawag doon? Air fryer. No. Over here in a microwave. Yun, yung may tawag sila sa ganung itlog, ilalagay lang sa isang lalagyan na gano'n, no? Masarap yun. Saan ko ba tatawagan si Pastor Henry, kay Michelle? Kay Michelle ba? Michelle? Si Pastor Henry ba doon sa cellphone mo o kay Pastor Henry? I think kay Michelle. Kasi yung telepono ni Pastor Henry ay hindi pa kasi naikakabit yung kanyang internet. Mayroon na siyang computer na maganda dyan, malakas. Ayan. So anyway, yung mga gusto pong mag-participate dito sa ating, anong tawag dito? Anong ulam mo? Di ba? Yun ba yun? What's your ulam? What's your ulam? Whatever. Ayan. Ay ibigay nyo lang po inyong pangalan kung ano yung inyong lulutuin. Ikunan po ninyo ng video yan. Tapos, kahit live na, pero meron na kayong ready na luto na. Ide-demo lang ninyo kung paano nyo niluto. Mas maganda nga sana kung live Oo. Katulad ng ginawa ni si Napire. Hindi. Si ano din? Si Tina. Si Tina at saka si Napire. Oo, yan. Yung nagluto siya ng Express. Yan. Pickle Express. O, di ba? Yun talagang lutong-luto yun. Minsan ako naman magbablog yung yung naman? Japanese curry. Naku. Yan, Japanese curry rice. Okay, tawagan na natin si Pastor Henry. At standby pa kayo dyan. At pag may oras tayo,
magtatawag tayo uli. Yeah. Okay, hello kay Fatima Dolindo. Fatima Dolindo. Yan, nasa viewers natin ngayon ay nasa 60 plus. Ay, nako, praise Yes. God. Ayan na. Hello, tao po. Ayan na. Hello, Pastor. How Pastor are Henry. you? Oo. Magandang... Mabuti po. Ayan. Oo. Kala ko magluluto ka rin eh. Yung bang niluto ni natikman ba ninyo? Yung anong tawag dito? Ni Marilu Napire ba yan? Oo, yung Bicol Express ba yun? Mm-mm. Oo. Natikman niyo ba yun? Ako po hindi. Pero Aba? si Sister Michelle na, ewan ko, natikman yata niya. Aba, Opo. bakit di ka nakati? Itatanong ko pa naman sana sa'yo kung anong lasa. Oo. Basta sabihin mo, ay, lasang Bicol Express. Parang ano po kasi, parang kokonti Brother Ramon, tsaka naharang na. Naharang na. Oo. Dumana sa custom baga, no? Kung pagdating sa custom, may humarang na ron. Ayun. May kaltas na. Bago pa. Ganun din. Kasi medyo ang layo ng bahay niya sa amin ay nasa mga 20 meters Bah, Ang layo away. nga. Kaya Layo. oo. Oo. Maraming nakaharang. Oh. Ganun ba? Kaya Sa lahat ng madaanan, oy, ito muna. Inspection muna yan. opo. Pag na-checkpoint. Makarating man po, latak na lang, residue na lang yung mga Uso rin pala yung ganyan. Dito rin sa Amerika may ganyan. Meron papadalang ulam dito sa amin. Bago nakarating dito isang kutsara na lang. Buti may natikman pa ako. Paano kung sino-sino yung mga pinagdaanan. Teka muna. Kanina yan. Para kanina yan. Para po kayo dito. Tapos hindi, teka muna. Inspection mo natin yan. Tikman muna natin yan. Ayun tikim, hindi tikim eh. Opo. Meron pa Kaya tugo eh. Oo. Ay, nako. Lulutuan kita. Anong alin? Nang gusto mo ulam. Ako? Yeah. You're talking to me? Who am I talking with? Ha? Of course, it's you. Ako lulutuan mo? Ikaw ang lulutuin ko. Tinumugat. Ay, nako. Ikaw ang lulutuin ko. Ayan, Pastor Henry, maganda yung iyong topic ngayon. Anong topic ni Pastor? Ayan, sa kanya naman gagaling. Okay, Pastor. Yung kanyang expression, maganda yun. Huwag. Opo. Ayan. Wag ako. Yun ba yun? Hindi. Ay, di ba? Anong title? Ayan, sige Pastor. Okay, Pastor. Ang topic niya, hold on. Hold on. Huwag kang bibitaw. Mahuhulog ka na, kapit ka lang. Huwag kakapit sa patalim ha. Ay, hindi po. Nung nakaraan pa yun, Brother Ramon, ganun ba? yung You Don't Have to Hide. Sabi ko na nga ba, parang familiar sa akin yun eh. Ganun Oo, ba? diba? Sorry, sige. Ano ba yun? Yun ang nakita ko kasi, palagay ko doon ko nabuksan sa luma kung ano. Sa luma. Magkasunod kasi, magkasunod eh. Oo. Yun eh, wag kang bibitaw. Sige. Ayan, umpisa mo Yung na. nakaraan. Oo. Opo. Sige, umpisa mo na, Pastor. Anong title ngayon, Sige Pastor? Yung ngayon po ay di mo na kailangang magmaskara. Opo. Oo nga pala. Or you don't have to hide, sabi kong gano'n. Yung interpretation. Di mo na kailangan magmaskara. Ayun, tama. Okay, sige, take it away. Kasi nga, katatapos ko po. You don't need Pray po to tayo hide. muli po, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong karunungan, sa iyong kapangyarihan. Kami ay nagkukubli, humihingi. Kami ay nagpapailalim ang aming isip, puso, o buong pagkatao sa inyo ay nakikipagniig sa mga oras na ito. Nawa nga ho kami ay inyong samahan sapagkat naniniwala kami sa presensya mo. Meron po, Panginoong, kapangyarihan, may katahimikan, may pangunawa, O Diyos. At higit sa lahat, merong kapangyarihan na kami ay, upang kami ay makaunawa ng iyong mga salita na sadyang walang pagkakupas, walang hindi may kukumpara, kundi at bagkos at
higit sa lahat, Panginoon, salita na punong-puno ng pag-asa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, samahan niyo po kami at dalangin namin lahat ito. Amen. 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 Ang pamagat po yon, di mo na kailangang mag-maskara. Bakit kaya di na natin kailangang magmaskara? Pero bago po yan ay nais ko pong bigyan ng konting background kung bakit itong mga nakakaraang araw ay may mga tao na nagsusuot ng maskara. August 31 pa lang hanggang November 1 ay nagsusuot na sila ng maskara. Noong October 31, doon sa salon namin, grabe ang mga mga taong dumalapit, humihingi ng mga nakamaskara, bata, may edad na, at ayun, nagmamaskara sila. Pero bago po yon ay tayo pumunta roon kung bakit kailangan nating di na magmaskara ay yung background lang. Nagsimula po yung pagmamaskara na yan. Actually, maganda po ang Halloween talaga. Hindi siya katulad noong kinagisnan na natin ngayon, kinamulatan na natin ngayon. Hindi naman talaga siya Halloween, Festive of the Samhain ang tawag diyan, na nagsimula po sa mga sa Europe, sa Ireland, sa Scotland. Yan po yan. Mga Celt po. Sinabi nating mga Celt, yan po yung mga ethnic group ng mga bansang ito. Ireland, Scotland, yan po. Diyan po nagsimula talaga ang yung pagmamas o pagsusuot ng maskara, kung bakit tayo nagmamaskara. Ang mula October 31 hanggang November 1. At kung bakit ay ganito, ang November 1 ay yan ay bagong taon ng mga Celt, Ito yung mga ethnic group. At ito ay nag-exist na noon pa, bago pa 600 BC pa lang ay nag-exist na yung mga to hanggang 43 AD. Ano po, yung mga yan, mga Celt or ethnic group ng mga bansang sa Europa, sa ibang part ng Europa. Ang mga Celt po ay magsusuot sila ng maskara. Pagsapit po yan ng November 1. Kung bakit ay dahil ang paniniwala nila, yung mga patay ay bababa mula sa dito sa mundo, sa lupa. At ang gagawin nila, they live, umaalis sila sa kanilang tahanan. At kailangan pag alis nila sa tahanan, kasi naglipa na ang mga paniniwalang kaluluwa ng mga dead ones nila, isinusuot nila yung maskara, skin, animal skin or animal head, yung mga ulo ng mga hayop. Kaya nga makikita mo kapag Halloween, nandiyan yung ulo ng usa, suot ng isang human, makikita natin yon. Laging present siyang ganyang itsura. Ngayon, sa atin ay minsan ganun din naman. Minsan nakakapagsuot pa rin tayo ng maskara kahit tapos na yung Halloween. At ito po, isa lang ang nakita ko doon kung bakit nila sinusuot yon. At suot-suot nila yon lagi. Susuot nila yon. Kasi po, pagdating ng November 1, tapos na po ang harvest ng mga Celt na ito. Papasok na po yung November 1 and beyond, dark winter na po nila. At kapag dark winter na po yan, nandoon po dumarating na yung human death, nangangamatay na ho sila dahil sa lamig. Kaya yung kanilang ginagawa ay humihingi na sila niyan ng tulong sa mga deity o sa mga Diyos na kinikilala nila before. In short po, takot sila na, alam niyo pong paniniwala kasi nila kapag ikaw ay nakilala, na recognize, ay mapoposes ka. Mapoposes ka at yun ang kinakatakutan nila. Isang dahilan, kapag kasi hindi ka nagmaskara, makilala ka, masasaniban ka. Ayaw nila yon. Pangalawa, nagmamaskara din sila para i-confuse yung mga spirit. I-confuse na kasamahan sila. Ayun po, confuse nila na sila ay kasamahan ng mga nagwa-wander na mga spirit. Kaya magsusuot din sila ng maskara. In short, na nakita ko is that may kinakatakutan sila kung bakit sila nagmamaskara. Eto, before, Yan yung original na Halloween. Na kung saan kitignan mo,
Hindi naman siya talaga yung kasalukuyan ngayon na nakikita na natin na kung ano-ano na ang mga itsura. Minsan nakita ko tuloy na sa Kristyanismo ay dahil may mga kinakatakutan tayo, we don't want to be found out or to be recognized as followers of Christ. Minsan ay nakakapagsuot din tayo ng maskara. Ano? Nagsusuot din tayo ng maskara pero hindi na dapat. At ngayon yun. Bakit di ko na kailangang mag-maskara, Pastor? Why? Because tayo ay may bago ng pagkatao. Diba? Tayo ay may bago ng pagkatao. Hindi na kailangan. Alis na natin yun. Ating maskara ng lumang pagkatao. Sapagkat tayo may bago ng pagkatao at makapangyarihan yung bago nating pagkatao na ito. Kailangan i-take off na natin yung maskara ng lumang pagkatao na at isuot yung bagong pagkatao, yung maskara ng bagong pagkatao na kung saan makapangyarihan. Ito, ano sabi sa Corinthians 2 Corinthians 5:17, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dati ay wala na. Ang lahat ng ngayon ay bago na. Ano? So balikan natin bakit di na ko na kailangang maskara sapagkat tayo ay may bago ng pagkatao at makapangyarihan ito. We are a new creation. Sa 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them. Sabi ni Apostle John sa kanila, no? You, dear children, are from God and have overcome them. Ano yung na-overcome? Yung mga false teaching. Because the one, referring to God, who is in you, is greater than the one who is in the world. Makapangyarihan yung Spirit na nasa atin. Hindi mo na kailangan magmaskara at may marami pang katakutan sa mundong ito. Hindi na kinakailangan pa because mas makapangyarihan iyon. Yung sa atin. Netong nakaraang linggo, meron akong isang naging customer lalaki. Nagpagupit siya. Medyo brusko ang dating. Brusko. Nagpakilala ka agad siya kung sino siya. At ang pakilala niya kaagad sa akin is that, ano siya isa siyang bodyguard ng mga foreign, yung mga naglalaro dito sa atin. Naglalaro ng, lalo na yung nilalaro ng mga Chinese. Bodyguard siya. In short, bigati ang kanyang bossing. At kung bakit siya ang napili, no? At bago siya ang mapili, no? Bago siya. Basta isang online game dito sa Pilipinas, yung kilala, no? Yung nilalaro dito na online game ng mga foreign dito sa atin. Hindi ko nababanggitin kung ano yon. At etong lalaking ito ay bodyguard siya. Bodyguard siya. Kung nasa inyong boss niya na ito, nandoon siya. At siya ay yung piling-pili, pinaka-elite siya. Siya ang piling-pili kung bakit. Hindi lang siya basta dahil malaki ang katawan at matapang. Kundi dahil marami na siyang mga napatumba at napatay. So nagpakilala kagad siya sa akin na siya ay kayang pumatay anytime. Wala siyang idea siguro kung sino ang nanggugupit sa kanya. And then ang sabi ko, ginamitan ko siya ng salita. Sabi ko, actually, totoo naman na lahat ng bagay, sabi ko, sir, pwede nating gawin sa mundo. Pwede nating gawin. Magpakabait, magpakasama, magpakabuti, maging mapagbigay, maging maayos, maging moral. Pwede nating lahat gawin yan. Sabing ganon. Sa scripture. Pero sabi rin naman doon, may wag lang daw tayong kalilimutan. Yan is yung haharap tayo balang araw sa Supreme Being, sa Diyos, at magbibigay tayo sa Kanya ng sulit. Pagkasabi ko ng ganun sa Kanya, yung spirit na nasa taong ito, biglang kumalma. At ang sabi sa akin, alam mo, tama ka dyan. Yes! Tama ka. Ilan ba nagsinungaling ang Word of God? And so, ang paniniwala ng taong ito, ang paniniwala niya sa kanyang sarili, na masyado siyang matapang at masyado siyang mataas, bumaba noong maipresenta sa kanya ang katotohanan. Ano? Nung maipresenta sa kanya ang katotohanan. Kaya doon sa passage natin, no, mabasahin natin doon, sabi niya, walang sino mang nagsisindi ng kanyang ilawan at ilalagay lamang to sa ilalim ng kama o papag. No? Wala, nilalagay ito sa tamang lagayan. Ganun talaga, totoo yun. At yan talaga
ang purpose natin. Yung spirit na nasa sa atin is that para ibahagi ito sa mundo at ipaalam sa kanila. Yun ang dapat nating ang purpose kung bakit tayo hindi na kailangan pang magtago't mahiya, no? Kaya nga yung awit ng Eraserhead, ang ganda no? Yung alapa, di mo na kailangan pang magtago't mahiya, di mo na kailangan pang humanap ng iba. Totoo yun. Sa Panginoong Yesus, di mo na kailangan magtago't mahiya, di mo na kailangan pang humanap ng ibang kapangyarihan. The Spirit that we have, no? Yung spirito na meron tayo ay mas makapangyarihan kaysa sa spirito na meron sa mundong ito. Basta ang Word of God ay presenta natin yan. Tandaan natin, kahit sino, kahit gaano yan, katigas, lalambot yan. Bakit? Kasi ang Word of God. Kasi ang Word of God ay punong-puno ng liwanag, punong-puno ng karunungan, punong-puno ng consideration, punong-puno ng pag-ibig. Yan. Your dear children are from God and have overcome them because the one who is in us is greater than the one who is in the Word. Di na kailangan pa natin magtago sa likod ng wala tayong dapat katakutan. Wala. Tapos na ang dark winter natin. Noong tayo ay hindi makakilala sa Panginoon, yes, pwede pa tayong takot-takutin ng espiritu na kung saan ng mundong ito na wala tayong pag-asa, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kwenta. No. Hindi. Meron tayong kapangyarihan. At makapangyarihan yung espiritu na nasa atin. Meron din tayong bagong pag-iisip. Meron din tayong bagong pag-iisip. Di na natin may bago tayong pagkatao at makapangyarihan ito. Yung ating bagong pagkatao ngayon, makapangyarihan ito, mga kapatid. No? Pag mayroon tayong bagong espiritu kanina, ngayon may bago tayong pag-iisip, o bagong prinsipyo, o pangangatwiran. Pag-iisip, ito yung ating pagkatao na kung saan nagbabago na yung ating emotion at saka yung will. No? Yung ating isip, nandito nakaupo yung ating emotion at will. Sa isip, may bago na tayo at dahil diyan, ang ginagawa natin is that bago na yung ating mga pangangatwiran. Hindi na basta pangangatwiran lang, just a mere principles or reason or rational. No? Ang sabi rin sa Philippians 2, verses 1 to 6, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, sabi ni Paul, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. No? Yun ang very purpose ng lamp, ng light natin. No? Ano sabi niya? Do nothing out of selfish ambition. Do nothing out of selfish ambition. Yung ating ngayong principle is hindi na selfish principle. Hindi na yung nakasentro lang sa atin. Hindi na yun. May bago na tayo. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than. Nakita mo ngayon yung bagong pag-iisip na ito na meron tayo? Yung wag mong tignan ang sarili, wag nang maging focus na, wag nang ating focus yung apology, yung sa sarili natin, kundi yung kapakanan din daw ng iba at or interest ng iba. At kapag habang ginagawa natin kasi yun, yung iniisip natin kapakanan ng iba, doon umuusbong yung humility eh. And that's what Jesus did. Diba? Doon pa rin yung sa Philippians yun. Philippians chapter 2 yun. No? Na kahit na siya is a God. Siya yung Diyos. Pero alam niyo yun, inisip niya yung tao na mortal being na walang patutunguhan, pariwara. And then, inisip niya yun. At talagang in-embody niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ni Christ. But in humility, consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same of Christ. Sa ibang version, your mind should be the same of Christ.
Di mo na kailangang magmaskara. May bago tayong pagkatao kay Jesucristo at makapangyarihan itong bago nating pagkataong ito. May kapangyarihan ba yung humility? Yes. May kapangyarihan ba yung makanan ng iba ang iniisip mo? Yes. Kaya yung mga tao, madali silang ma-persuade sa ebanghelyo, madali silang ma-persuade sa faith kapag nakita at naramdaman nila na merong selflessness sa atin. Selflessness, not selfishness. Kapag nakita at naramdaman nila yung sa atin, madali lang nilang yakapin at yayakapin ang ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Yun yung kapangyarihan na meron sa ating bagong pagkatao. Yun yung kapangyarihan na meron tayo sa ating bagong pagkatao. Hindi lang basta tayo. Kaya nga dinidikdik ni Apostle Paul sa kanila yan eh. Do not live just a mere human person, no? Or nakakilala sa Panginoong Diyos. Kayo ay bago ng nilalang, whether you like it or not. At huwag niyong babasta-bastahin yan. Why? Because merong power at kapangyarihan yung bagong pagkatao natin yan sa Panginoong Heso Kristo. May bago tayong espiritu. Yung mga espiritong makapangyarihan sa lahat. May bago tayong pag-iisip. May bago tayong puso. Psalms 4, verses 7 to 8, you have filled my heart with greater joy than when there grain and new wine. Sabi niya, you have filled my heart with greater joy than when there grain and new wine abound. Verse 8, I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Yung bago nating puso ngayon, no? Yung basa meron tayo ngayon na pinuspos ng Panginoon ng kagalakan. Pinuspos ng Panginoon ng kagalakan. Is that, ano sabi niya doon? You have filled my heart with joy, with greater joy than when there grain. Mas masaya ako kaysa doon, sabi niya ganoon, sa mga katao na kung saan ang kanilang harvest ay sariwa. Ang kanilang mga sisidlan ng alak ay punong-puno. Yun ang sinasabi dito sa context na ito. And the same sa atin. Hindi ba? The joy that we have, dahil ang Diyos ang pumuno nito, dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa atin, hindi ba? Walang anumang inggit, pumapatay na inggit na meron sa atin ngayon. Anumang meron ng mundo, anumang meron yung opakita sa atin ng mundo, hindi tayo mamamatay sa inggit, hindi tayo manliliit, sapagkat naglalagablab or nagwawala yung joy na meron sa ating puso. You have filled my heart with greater joy. Ito yung bago sa ating bagong pagkatao, yung meron tayong kagalakan na punong-puno. Kaya nga sabi niya, I will down and sleep in peace. Kaya tayo nakakatulog ngayon ng mahimbing, di ba? It is because of the joy. Bakit di tayo nakakatulog? Di ba dahil walang katahimikan yung isip at saka yung puso? Pero ito hindi, dahil pinuno ng Diyos yung puso natin ng kagalakan. Gaano man tayo kasalat, di ba? Nakakatulog tayo sa gabi ng mahimbing. I will lie down and sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Sa mundong ito, na para bang, alam niyo yun, hanap yung tao ngayon, yung quest and search nila for joy and satisfaction ay hindi mahanap. Hindi talaga. Hanggat hindi tayo sa Panginoong Jesucristo. Hanggat patuloy na nagkukubli tayo doon sa lumang pagkatao na yan. Hanggat nakasuot tayo doon sa lumang maskara na yan. Hindi natin man matatagpuan at makikita. Hindi mapupuno ng kagalakan. Hanggat ang ating mga puso ay patuloy na babalot ng lumang pagkatao at puso. Hindi natin mararamdaman yung nahahandang ibuhos ng Diyos na kagalakan na nagmumula sa Kanya. Hindi natin mararamdaman, mararanasan yung ibubuhos ng Diyos na kagalakan, ibubuhos niya sa ating mga puso na kagalakan hanggat patuloy tayong nagkukubli sa likod ng maskara ng ating lumang pagkatao.
Kapatid, kung ikaw ay tinanggap mo na ang Panginoong Yesus bilang yung Panginoong tagapagligtas ng seryoso, maganda yan kapatid. Isisiguro ko rin sa'yo at ahanguin ko sa salitahan ng Diyos, hindi magsisi. Hindi ko sinasabing gaganda buhay mo, hihiga ka na sa malambot na higaan. Hindi ko sinasabing magkakapera ka at maghulog ang pera mula sa langit at ang iyong wallet ay punong-puno na. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, kapag sineryoso mo ang Diyos, mas seryoso sa sayo. Mas seryoso sa atin. Kasi siya yung Diyos na hindi nagbabago, na seryoso sa ngayon tapos bukas di na. Hindi ganun ang Diyos. Mananatili siyang tapat at totoo. Tapat at totoo. You have filled my heart with greater joy. Makakatulog ako ng mahimbing dahil pinuno mo ang puso ko ng kagalakan. A joyful heart is powerful. May kapangyarihan yan. Nakakahawa yan. Nakakahawa yan kung paano ang isang puso na miserable minsan, nakakahawa, nakakahawa rin yung pusong punong-puno ng kagalakan. Subukan mo makipagkaibigan sa mga taong alam mo yun, yung durog na durog yung mga puso at talagang walang bahid ng kagalakan. Tingnan, magiging ganun din tayo. Magiging ganun din tayo. Kaya totoo naman talagang kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you kung anong magiging itsura mo din. Totoo yun. No? A joyful heart is powerful. Powerful yan. Yung mga pusong, alam mo yun, parang kailan balulungkot ang taong to? Kailan balulungkot yan? Pero parang hindi malulungkot Dami namang problema. Parang kailan ba malulungkot yan? Abangan nila kung kailan kalulungkot, no? Magkaiba yun, no? Yung kaabangan ka ng tao kailan ka lulungkot. Magkaiba yung kaysa doon, abangan ka kung kailan ka sasaya. Kailan kayo sasaya yan? Araw-araw na lang. Parang di ko na yata nakitang sumaya. Magkaibang kwento. Because yung joy na nasa sa atin is yung joy yung God ang naglalagay nito, nagbubuhos nito sa atin. Sa Ezekiel, I will give you a new heart and put a new spirit on you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you. Tata nyo, yun. Yung puso kasi natin ito is pinalitan na pusong flesh Alis na yung pusong bato. Ang dami sabi niya sa verse 7 ng Ezekiel. No? Alam niyo, chapter 11. And I will put my spirit in you. At pag inilagay ng Diyos yung kanyang spirit sa atin, the fruit of the spirit is what? Love. Joy. Bagong kapamilya. May bago rin tayong kapamilya dahil nalis natin ng ating maskara ng lumang pagkatao at nagkaroon tayo ng bagong pagkatao nung kilalanin seryosohin natin Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng bagong pamilya. Kanina bagong puso, bagong kapamilya ngayon. So, bago na tayong kapatid. May bago na rin tayong kapatid. Saklaw lahat. Walang rito. Kanina bagong puso, bagong kapuso, bagong kapamilya. Bago na tayong kapatid. Luke 8, now Jesus' mother and brother, chapter 19:21. Now, Jesus' mother and brothers came to see him. Pero yung kanyang mother at mga brothers were not able to get near to Jesus because of the crowd. Verse 20, someone told him, Jesus, your mother and brothers are standing outside, wanting to see you. Jesus replied, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. Eto ngayon, dahil bago ng ating pagkatao, may bago rin tayong pamilya. May bago tayong spiritual na pamilya at walang iba yan kundi sa pamilya ng Diyos, universally. Kaya kung ikaw
ikikilala sa Panginoong Yesus bilang yung Panginoong tagapagligtas, magkakaroon ka ng bagong pamilya. Pero huwag mo kalilimutan ang iyong mga pamilya. Ang yung mga pamilya sa dugo. Huwag. Hindi, kapamilya natin 'yan. Pero ito ang maganda sa bagong pamilya na meron ka, sa spiritual na pamilya. Meron ditong iisang espiritu. Bilang espiritu, at yung espiritu na yon ay espiritu ng Diyos. At ang espiritu ng Diyos na yan, ito yung espiritu sa pamilya na yan, na kung saan walang halong kasinungalingan, walang halong pagkukunyari, walang halong pagmamaskara, walang halong pagdidisguise. Ito yung spirit na meron ngayon dito sa pamilya ng Diyos. Ito yun. Kaya pag may meron minsan, di ba, kinokorek natin, uy, mali yan. Sandali lang, parang di yan tama. Hindi ba? Nandoon na yung mga espiritu ng concern sa isa't isa at malasakitan. O kapag medyo naman, ito yung pamilya na kung saan, kapag pwede namang unawain, inuunawa na lang. Merong espiritu ng yung pagiging considerate. For himself, he was a considerate person. Considerate siya. Kung hindi naman kailangang parusahan, hindi naman niya pinaparusahan. Pero kapag kasobra naman, sinasabi niya, pagkatiwala niyo na yan. Alam niyo na yan? Pagkatiwala niyo na. Pagkatiwala na natin yan sa, alam niyo na, doon sa kabila. Bahala na yon ang magparusa. Di ba? Pero considerate si Saul Paul. Considerate siya. Considerate siya. Sabi niya, Jesus replied, "My mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice." Sa ating kasing pamilya nito, meron yung koinonia. Meron yung espiritu ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, pag-ibig, malasakit sa isa't isa. At yung panghuli, meron tayong bagong kwento. Dahil may bago tayong pagkatao at makakapangyarihan bago natong pagkataong ito, yun nga, meron tayong bagong kwento. Meron tayong mga bagong ikukwento. At ano yung mga bago nating ikukwento? Yung mga bagay na meron tayo sa Panginoon. Yung mga mga bagay at buhay na meron tayo sa Panginoon. Kung meron tayong kukwento, walang iba kundi yung bagong kwento ng buhay na meron tayo sa Panginoon. Yun lang. Pwede kang magkwento nung meron kang bagong gamit ngayon. Pero alam mo yun na yung bagong meron kang ngayon na gamit o bagay ay alam mo provided ng Panginoon yun. Ganun pa rin, babagsak pa rin doon sa Panginoon. Siya pa rin ang bida sa huli. Siya pa rin ang bida doon sa kwento ng buhay mo ngayon. Meron akong nagupitan na nakahapon lamang. Sa tagal ng panahon na hindi siya nagpagupit for almost 4 months, he came yesterday. At sabi niya sa akin, bumulaga. Sabi niya, "Hi!" Sabi niya sa akin, "Hi! Kilala mo pa ba ako?" Kasi nga 4 months na hindi na siya nagpapagupit. 4 consecutive months. Sabi niya, "Hi! Kilala mo pa ba ako?" Grade 12 siya. Grade 12, babae. Babae. Ang bungad niya kagad is that, "Hi! Kilala mo pa ba ako?" Alam niyo kung bakit ganun ang bungad niya? Kasi eto. Kaya pala, kung bakit ganun ang bungad niya, "Hi! Kilala mo pa ba ako, kuya?" It is because, alam niyo, bumalik na siya at totoong siya. Kasi siya ay dati ay, alam mo niyo na, babae siya, pero nagdadamit lalaki. Talagang nagkubli siya sa maskara ng lalaki. Ganun siya before. At nung umupo na siya at nagsimula na kami mag-usap, magkwentuhan, Pastor. Yan, mahinig. Sabi niya, "Kuya, bumalik na ako sa pagiging babae." Yung gadget, nagpakita ng gagayahin kong gupit. Ayan po. Sabi niya, "Kuya, gupitan mo ako neto kasi babae na ako." Mas masaya pala, kuya, pagka talagang babae ka. Sabi ko, babae ka talaga eh. Babae ka talaga. Babae ka talaga. Oo nga, kuya, mas masaya pala. Sabi nga ng tita ko, sabi niya, ang ganda-ganda ko raw ngayon.
ang ganda-ganda ko raw ngayon, at gupitan mo ako nito. Alam niyo, ako rin mismo, sabi ko sa kanya, ako rin natutuwa sa'yo. Talaga naman, kahit babaeng-babae ka na, ako rin nararamdaman ko babaeng-babae ka na. Nagsuot, nagbumalik na siya sa dati. Inalis niya lang maskara ng pagiging dati. Inalis niya na yun at nag-peace babae na siya ngayon. No? Tapos na po ang dark winter natin, katulad ng nangyayari doon sa original na Halloween, na kung saan nagsusuot sila for almost 6 months ng maskara. Daraw na po ang dark winter natin. Tapos na po yon. Kumusta tayo? No need to hide and wear your mask, for there is nothing to fear for. No, the truth that we live in, yung katotohanan na meron tayo is that inilalagay natin ito sa tamang lalagyan. No? It should be put in the right place. It should be put on the right place. Kumusta mga kapatid? Yung bagong nating pagkatao, bagong espiritu, bagong pag-iisip, bagong puso, bagong pamilya, at bagong kwento. Yun ba ngayon ang siyang nakikita sa atin? Have you taken up your mask of old self so that the new one will be seen by men and praise our Father in heaven? Yun lamang po at maraming salamat. Balik po sa inyo, Sister Karim, Brother Ramon. Okay, thank you, Pastor Henry. Thank you, Pastor Ayan, Henry. yung tanong dyan bakit ba ang tao nagsusuot ng maskara or ibig sabihin nun ay nagtatago sa katotohanan. May mga taong ayaw kasi magpakatotoo. Ang gusto nila ay nagkukubli sila sa dilim at itinatago nila yung katotohanan. Maaring siguro may kadahilanan dahil nagkakaroon ng insecurity, nagkakaroon ng fear, may takot sila. Sa akin, sa palagay ko, ang taong nagtatago ay takot sa katotohanan. Yeah. Ayaw tanggapin ang totoo. Kaya ikinukubli yung pagkatao niya at yung kanyang personalidad. Hindi ibig sabihin na nakamaskara ka, ibig sabihin literally ka na nakamaskara. Ibig sabihin nagtatago ka sa loob niyan nung tunay mong pagkatao. Ibig sabihin sa ibang terminology diyan ay plastic. Ayan, mga Tupperware kung tawag nila diyan sa millennial na salita, pero ang mga ganito sa aking obserbasyon, may mga taong ganito dahil itinatago nila ang tunay nilang pagkatao. Yan ang sigurong kadahilanan yan na may mga taong nagkukubli sa dilim o sinisikreto nila yung tunay nilang pagkatao talaga. Meron akong nabasang ganyang article napakabait niya sa labas, sa labas ng in public, pero pagdating sa bahay napakawalang hiya pala. Opposite pagdating sa loob ng bahay, iba yung kanyang pagkatao. So iba-ibang klaseng personalidad ng tao. It's either may siguro merong mga tinatawag dito ay may psychological disturbance, meron silang lihim na ikinukubli, kaya meron mga ganitong tao. Sa akin palagay din, ang mga ganitong klaseng tao ay kulang sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Ayan. Kaya siguro ganyan ang kanilang ginagawa. Pastor Henry? Opo. Yun nga po. Kaya nga po natin sila challenge din or ini-encourage na ang bagong buhay na kung saan ang bago nating pagkatao ay dapat lamang talaga mag-occur o dumating sa buhay natin. Kasi bakit? Ito yung buhay na kung saan malalaman natin na makikita natin na hindi na dapat pang magtago pa at maghanap pa yung quest natin sa katotohanan. Kasi pagka ang Panginoon, Jesus, ay nakilala natin dahil sa yung katotohanan, ito yung ito yung state ngayon, yung kalagayan natin ngayon na kung saan ay sa ayot sa gusto natin, punong-puno ito ng openness at honesty. Yun Kasi yung truth na nasa sa atin, hindi mo maaaring ikublihan. Hindi mo maaaring kublihan.
Pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang yung Panginoong tagapagligtas, i-display mo yan whether you like it or not. That truth that we have, yung kanina sa passage natin, yung lampara natin, yun yung truth. Yung lampara na meron tayo, yun yung truth. Na kailangan ilagay mo yan whether you like it or not. Ilalagay mo yan dun sa talagang lalagyan. Yan yung purpose niyan. That is not something to be concealed. That is something to be, to be disclosed or to be revealed. To be displayed for. Yun eh. Sa gusto natin. Yun. Kaya nga, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo or kung tinanggap mo na siya biyang yung Panginoong tagapagligtas, you and me are mandated to what? To display. To display or put in the right place that truth. Yung lamp na meron sa atin. Pag sinabi nating lamp, yung katotohanan. Pag sinabi nating katotohanan, yun yung mga tungkol sa Panginoon. Amen. Kung ano siya. Na, halimbawa, be forgiving, be loving, lahat yan. Pray. Yung mga ganon, pray. Attend church. Listen. Take note. Seryosohin yung word of God. Yun yung mga katotohanan. Amen. Na meron ngayon tayo. Nakapasok tayo ngayon sa katotohanan yun, sa dimension na yun, na kung saan, sa gusto natin is that kinakailangan, ipaipamuhay natin yun. Yun po yun. Amen. Tama yung may term na ginamit dito, mapagpanggap, ano? Yun na, I think that's the right word na aking hinahanap, yung mapagpanggap. May mga taong ganyan pag even sa social media, no? Kahit sa in-person, ang galing magsalita, no? Pero pag sa loob pala niya, sa kaloob-looban pala niya, iba pala yung intention niya, no? So, parang it's also biblical na maamong tupa daw kung titignan. Pero yung kanyang kaloob-looban is para daw anong tawag ginamit na salita ni Jesus dito, brood of vipers. Para daw mga ulupong ang kalooban niya, Kaya kung titingnan daw mukhang tupa, pero sa kalooban ay parang ulupong pala siya, Ano ba yung ulupong? Ahas. Yun ba yun? Ang ulupong is ahas, di po ba? Yan. So, yan ahas. At, ahas. Dapat ay talagang makamandag po yan eh. Yan, magpakatotoo tayo. Yung katulad ng kaibigan ninyo na dati kamong siya ay mukhang lalaki, ngayon babae na siya ngayon. Hindi ba ang sarap ng feeling ng isang taong totoo? Yung talagang nilalabas mo yung buong pagkatao mo, di ba? That's the good feeling. Kaya importante sa atin mga nanonood sa atin, show what you have. Yung maging reality tayo, maging totoo tayo sa ating sarili. You don't need to show na ganito ka. Kung ano yung totoo, anyway, the truth shall set you free, di ba? Sabi ng Panginoon, ang maging ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, di ba? So why do we have to hide? Bakit kinakailangan ba natin magmaskara? Ipakita natin ang totoo natin. And hindi naman sabihin na totoong ugali ay talagang, halimbawa, ang ugali ay talagang masungit o barumbado. We're not pertaining about that. Yung, kung ganun man ang ugali niyo, may masungit, mayroong matampuhin, o kung ano pa man, that needs some changes. Changes to a better one. Hindi yung itatago mo yung personalidad mo o yung sarili mong yung pagkatao mo, and then ang totoo pala hindi pala ganoon. Alright. Kasi Brother Ramon, lahat po kasi ng gagawin na natin ngayon, yung attitude natin, yung character natin, ay titignan natin lahat yung mga yung characters natin, attitude natin dun sa lente nung katotohanan. Yes. Ayun po kasi lagi i-ano natin doon, itatapat natin siya, nagtutugma ba o pag hindi, ay standard mo syempre yung katotohanan. Ay, hindi pwede ito ganun po yun. Hindi pwede so hindi natin gagawin yon kasi may standard lagi tayo yun yung tinutungtungan natin, katotohanan. Halimbawa, sabi ng katotohanan is tama na yung pag nagpakasal ka, isa lang. Yun na yun. Di ba, sabi na sabi isa lang. Ay, talagang hindi pwedeng i-compromise yun. Kasi ikaw naman, ang gusto mo, pangatwiran natin, pag-iisip natin kasi, prinsipyo natin, medyo iba pa, ilan mo ngayon yun? Ay, hindi nga talaga pwede. So, isa lang pala talaga. Huwag kang maging two-timer. Hindi pa pwede yun. Mga ganun po. Pagka nangangatwiran pa tayo, pwede naman siguro maging two-timer. Tignan natin, ano ba sinasabi ng katotohanan?
yun sa titimbangin mo siya lagi sa katotohanan eh. At ang laging mangingibabaw si katotohanan. Wag pala, hindi pwede maging two-timer. Yung mga ganun po. Amen. Totoo yan. Ano, dapat kung ano yung nararapat o yung mabuti, and that has to be on the top. Hindi yung Opo. yung mga maling pamamaraan o maling katuwiran, ano? Marami kasing nagbabaluktot ng katuwiran ngayon sa panahon natin ngayon, ano? Even us kami minsan dito, nagkakamali din kami. So ang kagandahan lang dapat pagka nagkakamali tayo, and we have to admit that we are wrong, and we have to be corrected also, no? Kailangan tumanggap ng pagkakamali. That is humility. Yeah. Diba? That is humility, Brother Ramon. Yeah. Humility yun, yung pagtanggap. At yung pag namumuhay ka sa humility, na kung saan ay akma doon sa sinasabi ng scripture na humility, yun yung pamumuhay mo sa liwanag. Kasi sinasabi, ngayon pinapakita mo na yung tunay, bago mong pagkatao. Yun na yun, ganun yun. Hindi mo na kailangan may force humility kasi, okay, papakorek kunyari, pero hindi naman pala talaga, susundin pa rin niya yung gusto niya. Ay, yung mga ganon. So, you keep on wearing your mask, your old self, pagka ganon yun. So, bakit hindi na lang talaga, yun. Alisin mo na yan at mamuhay ka na ng yung bagong pagkatao. Amen. Kasi nga sa Halloween nga po talaga, sinuot kasi nila yun, sinusuot nila yun sapagkat ayaw silang makrecognize eh. Ayaw nilang makilala kasi takot sila eh. Ayaw nila eh. Ganun before eh. Ganun yung before, yung mga self, no? Ganun yun. Kasi nga, baka ma-possess sila. Yun yun. Pero ngayon hindi na. At alam mo, may itong mahirap. Nakakatakot nga po noon yun eh. Kasi nga, napakatagal na panahon na kailangan nilang isuot yun. Pero sa yun, nakakapagod din na magsuot ng ganun para hindi ka makilala ng multo. No? Nakakapagod din yun yung magsuot ng ganun. Kasi may kinakatakutan kayo. Diyan, pinupunto ngayon natin dito is that, take it off. Take it off. Take it off. Tapos na yung dark winter natin. Dark times natin. Dark na mga pangyayari sa buhay natin. Noon yun. Pero ngayon, bago na, nung kilalanin natin ang Panginoong Hesus, everyone who professes the name of the Lord Jesus Christ is a new creation na rin talaga. Amen. And whether you like it or not, sa ayaw sa gusto mo, you have taken off your mask and now have war, no? Sinuot mo na, no? Yung bagong pagkatao sa Panginoong Jesucristo. Yung maskara dito natutukoy is that figurative lang, hindi talaga totoong maskara o literal. Hindi po. Amen. Yes. Parang sinasabi na the old has gone, the new has come. Kailangan bagong pagkatao na dahil tayo ay bagong silang na ngayon dahil tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. So lahat binayaran na, nilinis na tayo ng Panginoon yan. And kinakailangan maging totoo na tayo, no? Hindi na tayo dapat nagtatago diyan o nagkukubli diyan. Yun. Maring yung iba ay may mga, kumbaga, may mga baggages pa in the past na hindi niya kayang tanggalin sa sarili niya. So, I think it's the right... May proseso yun eh. Unti-unti. May time. It's not an overnight. Totoo po. Yes. Tama kayo, Sister Karim. Meron tayo niyan eh. Oo. That is a myth yung sinabing kinilala mo ng Panginoong Hesus. Bago ka na, bang! Hindi ganun yun. Yeah, true. It's a myth. Ang sinasabi, hindi mo ganun yun. Meron rin eh. Kaya lang, ang maganda nga kasi, lahat ng meron tayong bit-bit pa rin ng kahapon, na meron tayo ngayon, is that, sa ayaw at sa gusto natin, pinipilit na natin ngayon maalis yung mga yun eh. Unti-unti. Na kung saan nga, yun nga, humihingi tayo ng tulong ng Panginoon, ganon, na maalis ito, mapagaan ito, sa tulong niya, talagang lubusan ng maalis talaga. Ganon na. Kaya, hindi ko kaya, atras na nga lang ako, ay yung ganon, bitaw na nga lang ulit ako, ay yun. Papasok tayo doon sa sinasabi na naman ni Pastor James na yung pagiging double-minded, di ba? Purong sulong. Yan. Yun, doon na naman tayo noon. Hindi ganon. Talagang sulong na. May mga baggages naman tayo, may mga bigatin man, may mga nakasabit man dyan ng ating lumang pagkatao. Just keep on walking forward, no? At bahala yung Panginoon sa grasya niya, dahil mayaman sa grasya, dahil makapangyarihan ang Diyos,
kaya niya yung naalisin sa atin. Amen. Magugulat na lamang tayo. Ganun po. Amen. Na wala na pala, naalis na pala. Yeah. Amen. Totoo yan. Kaya nga napaka-importante talaga na hindi naman talaga agad-agad yan eh. It takes time, in God's time yan, At kaya we need to seek God's help na Lord, baguhin nyo kami o baguhin mo ako. Tulungan mo ako kasi hindi ko kaya, We have to surrender. Na hindi pwedeng kung kakayanin mo mag-isa magbago, well then and good, Pero siyempre kung hindi natin kaya na hindi pa natin kayang isuko sa Diyos yung dating kaugalian natin. And then let's pray. Lord, hindi ko kaya itong baguhin, tulungan mo ko. Yes. Pabalik-balik, Yes, diba? yun. Pabalik-balik Opo, diba? opo. So we should ask God's help. Pag-pray natin and God will give us the guidance and also gagamit siya ng mga tao na paano maiwawasto yung ating kamalian. Alright? Yun. Alright, thank you Pastor Okay, Henry thank you, sa Pastor iyong naibahagi Henry. nga. It's so interesting and pati kami rito ay nakaka-relate din dyan sa ganitong Siyempre naman. Yes. Opo. Yan, sometimes nadadala din kami sa mga takbo ng buhay dito sa mundo, At but kahit ganun nangyari, pagka nakaramdam ka na may rebounds, kailangan, Lord, I'm sorry. Tama yun. Let's try. Rebounds. Yeah, rebound. Bawi. Oo. Babawi. Kabig, para Kabig, bawi yan. bawi. And then ask for forgiveness. Lord, sorry. Tao lang po. Nagkakamali. Yun. Tulungan nyo kung hindi na uli mangyari. Hindi na maulit muli. Correct. Di ba? Correct. Magandang attitude. Magandang attitude. Amen. Thank you, Pastor Henry, and see you again next week. Napakaganda Salamat pa mensahe mo. And God bless po sa inyo. Oh, yeah. Yan talaga ang buhay minsan. Talagang hindi man talaga mahirap eh. Yung instant, wala namang instant na pagbabago. It takes time, matinding sakripisyo rin, kinakailangan natin para magbago ang ating sarili. Hanggang unti-unti yan, may process nga eh. It takes practice. Hanggang sa makasanayan mo na ng makasanayan. Sino naman na ito? I think si Brother Sammy. Kanyang topic ata yun na it takes practice na unti-unti hanggang sa makakasanayan na natin yung ating pagbabago and then hanggang sa makakasanayan na natin. Para daw dating naninigarilyo ka, hininto mo, tapos babalik ka na naman maninigarilyo. Parang hindi mo na magugustuhan ng magsigarilyo. Parang nahihilo ka na o nasasuffocate ka na. So ganyan din yung ating takbo ng buhay natin kapag gumagawa tayo ng kamalian, para bang hindi ka nasanay. Para bang meron ng konsensya, may conviction di ba? Nako-convict ka na. Yes. Alright. Okay. Ay, nako. Okay, then bukas na lang ulit tayo tatawag. Panibago na naman. Tatlo na yung natawagan natin ngayon. So, bukas uli. Ayan. Tignan natin kung may bukas pa. Siyempre, may bukas lang. Mayroon pa. Ayan. Kaya nga, ang kasabihan, everything that happens to our life, bad or good or bad, consider natin na silver lining yun. What has happened bad in the past, let's think it in a positive way. Yan ang tinatawag na silver lining. So, kung ano man ang kumbaga sa ano is yung, kung ano tayo, kasi hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Hindi habang buhay. No? Alam niya yung nasa sa loob natin. Correct. Ayan, kung tayo totoong gusto nating baguhin ang sarili natin. O nagkukunwarian lang. Kung, may proseso yan. May process. Ayan, pag tinanggap na natin ng Panginoon. Ayan, pero hindi ganon. Katulad sinabi ko kanina, hindi overnight. Ayan. Alright. Unti-unti, let the Lord change you, not you will change yourself. Yan. Tutulungan mo. And nobody can change others. Ang Panginoon lang ang pwedeng magbago sa ibang tao. Ayan, hindi ako, hindi ikaw. Ang Panginoon lang ang dapat nating gawin,
ipag-pray natin Unti-unti. yung tao at sarili din natin. Unti-unti. Ayun. Yan lang ang aking word na pwedeng maibahagi ngayon. Okay. Night, bago tayo magpaalam, gusto magpasalamat sa ating mga sponsors. We have the Body's Place. Yan po ay nasa Cebu po yan. Ano? Kung kayo po may balak magpunta ng Cebu at para magbakasyon, meron po silang island hopping. Ano? At saka meron din silang mga swimming pool din doon. Ano? Maganda yung kanilang sports activities doon. At tawagan po lang ninyo hanapin nyo si Ian o si Christian Badiles. Yan, sabihin nyo na po ang iRadio, napanood nyo po sa iRadio at meron po kayong alam na discount. Kape muna, Kapebilidad. Ang kapeng merong abilidad. Napakasarap po. Diyan matatagpuan sa Commonwealth. Ay, Commonwealth ba ito? Kaya, Commonwealth. And thank you kay Jasmine Kaditz, Just Up in the Sky. Meron po silang unlimited steak. Wow, talaga unlimited. Yes, unli steak po yan. Ano? Baka naman atakihin ka dyan sa steak na yan sa dami. Yan, eat all you can. Yan. And for one person. Yan. And also, sa mga Los Angeles, kung kayo po ay naghahanap ng mahusay na dentista, we have Dr. SB Claudio. Oh, yeah, the best. Siya po ay the best talaga yan. Mahusay po, napakagaan ng kamay. Sa mga cleaning niya, pag nag-ano siya, hindi mo mararamdaman, parang wala lang. Yan. At saka ang cleaning niya, parang deep cleaning. Yung mga taga-LA, no? Deep cleaning, yun yung ginagawa nung ibang mga dentist na mas iba ang bayad. Pero sa kanya, ang cleaning niya is parang deep cleaning. Yun, hindi yung normal na cleaning. Deep. Yeah. In other words, hanggang kailaliman ng yung gums. Sinisiksik niya talaga. Ay, meron siyang ginagamit na parang asin para bubuka. Then makatatanggal niya yun. Yan. Husay talaga. Matatagpo ang kanyang clinic sa 1031 Artesia Boulevard, Suite 101, City of Bellflower, California. Telephone number niya is 562-925-9949 at pwede po kayong maghingi ng appointment kay Lorna, hindi si Lorna ng LA, ibang Lorna ito. Ito yung kanyang Lorna yung kanyang doon, yung assistant niya. Hindi, yung nasa yung reception. Secretary niya, receptionist niya yan. Yan. So bukas po sila ng Monday ba yan? Ano bang Wednesday yata. Yeah, pwede kayo makipag-appointment. Wednesday to Saturday. Yan. At wala kayong insurance, tawagan niyo at kausapin niyo siya. Matutulungan niya kayo. Tumatanggap din siya ng HMO and PPO. No HMO, PPO only. PPO lang ba? Yes. I see. PPO Ayan, only. PPO lang daw po. Ayan. Ayan. PPO. Papa, o. Ayan. Okay, paalam na ta. Okay. Ege. Okay. Salamat sa ating mga sponsors. Hanggang sa muli. Yes, and God bless po sa inyo lahat. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Love na love tayo ni Lord. Napaka-short lang buhay natin. Lagi kong sinasabi yan. Always. And magpasalamat tayo sa Diyos. Ano man nangyari, and keep asking, Lord, I'm sorry. Forgive me. Baguhin mo ako. Good night and God bless po sa inyo lahat. Bye. Pray until something happens. At nakilala kita, ang buhay ko'y biglang sumaya. Di akalain ako'y tatanggapin sa dinami-dami na aking maling gawain. O tunay nga, ika'y mapagmahal dahil kami di mo iniiwan sa kapila na aming pagkukulang. Ika'y nandyan, magpakailan pa man. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsunod
salamat sa kalusugan, sa kahinaan at sa kalakasan. Sa araw-araw di ka nagkukulang, ikaw ay lagi sapat, madalas higit pa. Salamat Lord sa biyaya mo, hindi lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang panghahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Walang hanggang pasasalamat para lang sa'yo, walang ibang nararapat para sa papuri ko, kundi ikaw, O Diyos, itataas sa buhay ko, mula noon hanggang ngayon. Salamat Lord sa biyaya mo, di lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang laging pagkahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Salamat Lord sa biyaya mo, hindi lang sa kaginawaan, pati na rin sa pagsubok. Salita mo ang laging pagkahawakan ko, na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Na kami ay dadalhin sa iyong paraiso. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.